Yun, what's up mga idol, may gagawin tayo. So ang problema nito ay no service. Ayan. So Vivo Y11. So kung napapansin mga idol, meron po itong dalawang SIM card. Pero ayan, pansinin nyo, wala pong signal na makikita. So ayan, dalawang ano lang mga idol. Ayan o, puro ayan o. Kumbaga wala pong bar na makikita, kulay puti lang. So nabuksan ko na ito mga idol at na-check ko. Ayan, so dito mga idol i-try natin. So na-check ko na yung antena, lahat, wala pa rin talagang signal. So ang proceed tayo mga idol dito sa signal IC or yung WTR. So dinala ito sa atin mga idol, bak na. So napalitan na ito ng charging board. Ayan, ito yung charging board niya. So nilagyan ko rin ng original na charging board, ayaw pa rin. So ito ibalik ko ito mamaya. So na-check ko mga idol. So na-check ko na ng SIM card, wala talaga. So ito mga idol, ito yung signal IC niya or yung WTR. So yan po yung proceed natin mga idol, next step natin. So nabakbak ko na yung bakal niyan, ayan. So medyo delikado kasi kaya di natin ininitan, binakbak lang natin ng cutter. So kapag mga ganyan mga idol, mas maganda wag nyo nang initan or bakbakin nyo na lang. So yan, bagong bago pa yung board nito mga idol, oh. So walang katama-tama. So ito yung WTR mga idol, ito yung una nating papalitan. So kumuha po tayo dito. Ayan, meron po tayo dito mga idol na unit. So old model na ito. Pwede natin ito pagpipisahan. So parehas lang ito ng WTR mga idol. So ayan, buksan natin para makita natin. So wala siyang signal, dalawang SIM card mga idol. Pero yung SIM niya, tinesting ko sa ibang unit, meron namang signal. So ayan, ito yung WTR mga idol, oh. So pari-parihas lang sila. So tandaan nyo mga idol, kapag nagpalit ng WTR, may mga tuldok yan. So kailangan ang mga tuldok nya idol, saktong-sakto, parehas yung itsura ha. Hindi pwedeng magkabaliktad mga idol. So kailangan kung saan yung tuldok na tuldok nya, so itapat mo rin yung tuldok nya. Ayan, pansinin nyo, may tuldok ito. Yan o, kita nyo yung tuldok dito mga idol. Ayan o, yan. So ito naman, meron ding tuldok ito. Ayan o, so dito banda. So kailangan nakaganon siya. So hindi siya pwedeng ibalik na rin kasi hindi yan magkakasignal. So ayan, bagong-bago itong SIM card niya mga idol, dalawa. So ayan, ilagay natin dito sa board holder. So kailangan meron kang ganito kapag kayo mga idol, nag-init kayo ng board or nagtanggal kayo ng mga pyesa para hindi magalaw-galaw. So next step, so tanggalin muna natin to mga idol. Kasi malinis naman ang board niya, walang katama-tama. Hindi, nabagsak lang daw pala ito. Hindi naman putol ang mga ano niya, antena, subuwang antena. Kaya ayan mga idol, tanggalin natin. Gamit tayo ng plugs. Huwag nyo kalimutan gumamit ng plugs kapag nagtanggal kayo ng mga IC mga idol ha. Kasi napaka-importante ang plugs para hindi po masira ang board or hindi ilulubo. Or madali matanggal ang tatanggalin mong IC. So 350 heat temperature ang ginamit natin. So yan mga idol, antayin lang po natin matanggal. So wag natin pursahin na kasi may mga linya yan sila, may mga paa yan. Pag nagkataon na pursahin mo yan ay matatanggalan ng mga paa. So hindi na siya gagana. Antayin mo lang na lumambot. Mga ganitong WTR mga idol, madalas talaga ito. Marami kasi itong kaparehas. Madalas bumibigay siya. Yan. So, tanggal na natin. So, yan yung IC mga idol. Signal IC. Susukin na natin ang may-ari nito. So, linisan natin mga idol. Soldahin lang natin. Tanggalin natin yung mga sobra-sobrang mapa. Kailangan mapantay siya mga idol. So, mas maganda yung original na IC mga idol na ilalagay mo dahil hindi mo siya kailangan pang i-revolve. Diretso lapat na siya kasi ang mga ganitong IC medyo maliit lang naman siya. Diretso lapat na. Yan. Kailangan pantay siya. Yan. Saktong-sakto. So, at yung ipapalit natin mga idol. So, nakaganon siya. So, yung tuldok niya sa ibabaw, sa kaliwa. So, ang 350 heat temperature pa rin. Kailangan natin gumamit ng flux ulit. Sige. Antayin mo ba yan? O balikan? Ah, okay. Sige. Yan, may suki pa tayo mga idol. Magpagawa LCD. So, maya unahin natin to.
So ayan, antayin lang din natin na lumambot. So ayan, pangalawa na ito mga idol. So mga ginagawa natin. So maraming salamat, sintiwala mga idol. So may mga ano, so kapag madalas naman pag nandito sa amin magpapagawa, mga lugar lang. So pinapaiwan mga idol, babalikan maya maya. So yun ang kagandahan. So kung okay naman, kung lalo kung malalayo, so inuuna po natin. Kaya tinatanong ko siya kung iintayin o babalikan. So kapag antayin naman ay gagawin natin agad kung taga rito lang. So yung iba naman hindi na gumadali. Lalo na kung taga rito lang, tiwala na talaga. So iniiwan po nila. So binabalikan din naman mga idol. So mga 2 oras, 3 oras. So ayan, next step mga idol, bunutin natin dandan. Lumubo yung board. Yan. So kailangan pantay siya. Lumagatak yung board niya, lumakas pa lang init natin. So yan, pantay na pantay mga idol. Diretso na natin lagay lapat yan. Apply tayo ng flux. Importante ang flux mga idol kapag nagpalit kayo ng IC ha. Huwag kayong maglagay ng IC na walang flux. Kasi hindi kakapit ang mga paa basta-basta. So kailangan mga idol, pantay ang pagkalagay mo ha. Kasi kung tabingi yan, hindi gagana yan. So 350 heat temperature pa rin ang gamit natin. Antayin lang natin na lumambot or maano na yung mga paa niya, kumapit na. Huwag tayong magmamadali. So ulogin natin konti. So lumubo yung ano, kinuha natin ng ano. Dami natin daldal. So ayos lang naman kasi pinisahan lang naman natin. Ito yung mahirap kapag lumubo yung ginawa natin. Yan, alugin na natin konti. Kapag original kasi na IC mga idol, madali siya kumapit. Kasi may mga tingga na ang ilalim. Yan. Kapag naalog na natin kunti yan, matik na yan, didikit na yan. So apply tayo ng ano? Thinner. Tapos linisan natin. Tingnan natin kung napagana natin. So madali lang tingnan pag nagpalit nito mga idol. Kapag nagkamali ka din ito, yung mga pisa na malilit sa katabi niya ay magsitabingi-tabingi yan. So yan, kitang-kita ng mga idol. Pantay na pantay yung pagkagawa natin, oh. So ito yung pinalit natin. So tingnan natin kung gagana. So yan, testing na natin. So maraming salamat mga idol sa mga gustong magpa-ayos. Pwede kayo magpalalamove, LBC, GNT, or any. Kung malalayo, pwede kayo magpa-LBC, GNT, or any courier via deliver. So magawan din natin ang paraan agad. So yan mga idol, kapag mga ganito naman na nandito yung antenna, kailangan natin ikabit muna to. So nag-automatic on pala ang switch nito. Kaya di ko muna isalpak ang battery, huli na natin. Ayun. Nag-automatic on siya. So yun, hindi na muna ipagawa ng may-ari to. So baka gawin ko na lang yan siguro. Tingnan ko muna kung magka-signal bago natin gawin yan. So ayun, nag-automatic on. Short ang power switch, kaya siya nag-automatic on. So ito yung IC mga idol. So yan, tingnan natin kung magka-signal. Ayun, may 4G mga idol, oh. So lumabas agad ang 4G. Ayun. So nag-automatic on to, hindi natin pagana ang switch. Ayun, may signal agad mga idol, oh. Isang kabitan lang. So tested talagang mga galing sa unit na piyesa mga idol, oh. Sa pool, isang kabitan lang talaga ang IC mga idol. Nakapaka-tested talaga basta mga galing sa unit. So yan, sana nakakuha kayo ng idea mga idol. So mas maganda yung mga galing sa unit mga idol para madali talaga. Isang kabitan nyo lang yan, wala na problema talaga basta mga galing sa unit dahil original po ang IC. Ito mayroon tayong 1 year warranty kapag ganito ang pagkagawa. So yan, hanggang dito lang tayo mga idol. So gagawin ko pa ang switch, hindi ko na ipakita sa video dahil madali lang naman yung gawin. At ibalik ko to mga idol. Kasi yung nilagay ko dito, yung original na charging board. So dahil duda ko kasi pinalitan nito mga idol, oh. Yung pala, nasa board talaga. So, siguro dahil ang sabi dun sa kanila siguro na palitan na ng charging board, magka-signal na. So, yan, pinalitan nila. So, wala pa rin. So, kailangan talaga IC. So, hindi na. Kung hindi naman pinalitan dun ng charging board, so, ito replacement na kasi to.
Kaya, ayan, ibalik ko na lang to mga idol. So, kapag signal kasi mga idol, walang kinalaman sa charging board yan. So, nasa IC talaga. So, kapag napalitan nyo na ganito pa rin, so, ibig sabihin, nasa IC yan. So, hanggang dito lang tayo mga idol. Maraming salamat po sa inyong panonood. See you on my next video. Sana i-share nyo po ang video. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Maraming salamat po.